I love you, Lord, for your mercy never fails me. Ayun Magandang gabi po ulit sa ating lahat at welcome po sa panibago na namang live episode ng ating Your Next Breakthrough. Ako po ulit si David Asacola, ang ating pong napakagandang co-host. Saan ka? Dito? Ayun, si Pastora Russell. At for tonight po, ang ating pag-uusapan ay timeless devotion, ageless dedication. So, pag-uusapan natin yung journey ng faith ng ating mga guests. At sa atin na rin, syempre, kung paano na pagtatagumpayan yung mga suliranin nila na hindi sila nag-waver sa kanilang pananampalataya at napagtagumpayan lahat. Syempre, andun yung tulong ng ating Panginoon. At syempre, para tulungan tayo at bigyan tayo ng kanilang mga inspiring words and experience, ikinagagalak at ikinakikilig kong ipakilala sa inyo ang ating mga nagagandahang guests. Ayun, ang ating minamahal na principal, si Ate Jenny Tuason. Siya po ay member ng finance team. At ang ating predikadora po, siya rin po. At isa pa pong napakagandang nilalang. Nakakakilig. Kinikilig ka. Kinakikilig kong ipakilala sa inyo. Ang ating kapatid na Noemi Desacola. Yun, Siya po ay sa finance team din. Ayun, welcome po sa inyong dalawa. Ayun. Thank you po. So, bago ang lahat, gusto niyo ba magpakilala muna ng konti pa? O kinakabahan na kayo? Oo, sobrang. Unang tanong mo ng mga basic lang naman to. Gaano ka nakatagal sa Dubai, te? Basic. Baka natatuloy yung edad ko. Hindi. 2006, nandito na ako. So, ilang taon na yun? Napakomputed ko. Matinatanong. Parang 17. 17 years. Kasi 2006 ako eh. 2007. So, 16 ka. Okay. 18 years. 18. O, tama, Naku. may nasa Parehas din po silang pamilyado na. May mga anak. At Na magaganda ang anak Ay, namin. natural sa natural. Kapatid. Mukhang napakapalad ng iyong asawa. Oo, talaga. Ilang taong ka na dito sa Dubai? Times. Dumating po ako dito nung 2007. Magkasunod lang kayo. Oo. Okay. Ano tatanong mo sa kanila? Basic. Ano basic salary? Hindi. I understand ever since bate Christian ka na, no? Opo. Lumaki po talaga akong taal na Yemigis. So, sa tingin mo, gaano ka nakatagal Kristiyano at gaano na yung talagang yung masasabi mo na yung lalim sa ating Panginoon, yung iyong relationship? So, tinanggap ko ang ating Panginoon at bilang Savior, April 3, 1986. Walang magko-computer. Walang mag-computer. Tapos yun, siguro yung tanong mo nga, kung masasabi kong mas lumalim yung pagkakilala ko sa kanya is yung nung napunta ako dito. Mas lumalim siya. Although may minister din naman ako sa Mother Church, sa GCC, pero mas masasabi kong mas lumalim ako dito sa Dubai Christian Family. So we can say 17 years na, mga ganon. Si kapatid na namin, titigil lang yun, natutulog ako. Dito ko po nakilala si Christ. So, dati po akong Katoliko. Parang tinanggap ko po si God noong natatandaan ko siya kung hindi June, July, 2014. 2014. So 10 years, yeah. 10 years. 10 years na? 24. Parang kailan lang Oo. So sunod niyan, yung iba naman na magte-10 years. Okay. Since ang ating topic ay timeless devotion, ageless dedication. So ang ating
alam nyo na kung ano ang Saan patungo? ayan, direksyon ng ating pag-uusapan. Siyempre, ito, itatakal natin mostly dito, yung inyong relasyon sa Okay. ating Panginoong Jesus. Kaya namin naitanong kung gaano na kayo katagal at yung lalim. Oo. Personal, intimate Na relationship. bibigay sa ating audience o sa ating mga manonood ng siguro inspirasyon o kung makapagbibigay kayo ng mga Ang MMK. oo, yung mga bagay na makatutulong lalo na doon sa ating mga new bagong mga Kristiyano, bagong mga mananampalataya o doon sa ating mga manonood na hindi pa ganun naman kalalim sa kanilang mga pananampalataya at relasyon sa Panginoon. So, yun yung ating pagtalakay ngayong gabi. Ayun. Pag-uusapan. Ayo. Si kapatid na Noemi, formal muna tayo. Di ba sabi mo kasi before Catholic ka, tapos 10 years ka ng Christian dito. Paano mo na-handle yung mga, let's say, mga dumarating sa mga pagsubok? Kasi I understand na ikaw ay panganay. Oo. Diba? At syempre, hindi madali yung mga pinagdaanan mo. Paano mo hinandle yon compared sa kung paano mo na-handle ngayon yung mga problema? Ngayon, Kristiyano na ako. Yung before Problema mo. agad. Problema. Di ba pwedeng paano mo muna nakilala ang Panginoon? Problema agad. Ang bigat naman agad ng iyong Kasi tinatanong. nakikita ko sa mata niyo, nakatingin Parang- sa akin. Ako yung iniisip ko agad eh. Ikaw ang problema niya. Agad na kasi eh. Gusto mo agad malaman kung anong problema niya sa'yo. Nasa- Tanong muna natin sa kanila kung paano Paano siya? ba, paano Paano nila nakilala? nakilala ang Panginoon. Sige. Para hindi naman ganun kabigat agad. Huwag kang Baka tumingin mamaya sa akin, maiyak agad si nakakonsyo. Jenny dyan. Nako-conscious. Akala ko kami ang mako-conscious. Si David pala kasi tinitigan mo daw eh. Oo. Kala ko tapos na ako sa ganyang moment. Tanong muna natin sa kanila. Paano nyo nakilala ang ating Panginoong Jesus sa inyong buhay? Bago mo siya May problema. paiyakin si si Malay mo, Jenny. nung bata pa lang sila, may problema na sila. Sige. Sino sa mauna? Ay, ako. Ay, ikaw daw, te. Paano nakilala? Paano mo nakilala Ayun, talaga yung ating Panginoong Okay. sa buhay? Sabi ko nga kanina, istal akong Yemi Leaf. Of course, regular attendees din ako ng Sunday school. From Sunday school, tapos naging Sunday school teacher, naging DBBS teacher. Matanda na talaga sa Principal bilang, na talaga to. Principal talaga. Yung magulang mo, talagang sila? Si Yemili. tatay ko po. At Si nanay is Catholic. so, ikaw yung namulat. Alam mo yun, nagkamalay ka sa loob ng simbahan. Yes po, oo. Ayan. Doon ka namulat. Kahit hindi po halata. Sa church po ako, Yeah. Laman talaga ng church mula pagkabata. Yung nagkamalay ka na na Oo. ikaw ay pinagkakabisado ng mga Yung memory verses. verse. Memory verse, ganyan. At, Isa sa mga Sunday nakikisopas. school. Ah, Yan, po. beginner. Yan. Ngayon kami na nagpapasopas. Eh. Pero hindi mo pwedeng sabihin na nung ikaw ay nagkamali na yun, meron ka ng relasyon sa yun. Na gano'n nakalalim. So, yung sinasabi mo kanina na 1986, Six. ilang taong ka na? Wala na rin magko-compute ano? na. Wala. Hindi, pero yun, ano yun, di ba? Ay, Ano yung 86, first year high school. punto na yun? Ano ang circumstances behind doon sa iyong pagtanggap na yun sa ating Panginoon? Parang yung may evangelistic night kami noon, first year high school yata ako. Tapos ayun, parang may altar call, parang alam mo yun, yung ramdam na ramdam mo. Kasi medyo may mature ka na. Naiyak ka na ba nun? Ay, umiiyak talaga ako. Okay. Yung ramdam na ramdam mo talaga yung umaano yung Holy Spirit sa'yo. Tapos, so may altar call, nagkakandabulo na ako, no? So ayun, parang yun yung tinanggap mo, yung tinanggap ko na si Jesus Christ. May pagkaintindi na rin ako kasi umaattend na rin kami ng mga, although wala pa yung mga IDJ na yan. Pero syempre, may mga, yung High pastor school ka namin. ba? High Parang school, wala. elementary? High school, first year high school. Matindi. First year high school, Parehas grade tayo. six. Parang, Ayun, ganon. Ayun, parang iba pa rin yung naging dating na talagang may kilala ka lang kasi aral ka na sa Sunday school.
iba pa rin yung parang yung time na yun na tinanggap mo Tinanggap siya. mo talaga siya. Yun, yung sa altar, kanya yung evangelistic night, tapos the following Sunday is binautismohan kami. Okay, Yun po. so you were baptized then. Pero sabi mo rin kanina, yung turning point ng iyong Christian life ay yung nandito ka. Nandito ka. So, mga gaano katagal ang pagitan nun from 1986 to... Tagal. Hindi parang yung hindi yung talagang kaya lang parang mas dito ka kasi nagkaroon ka ng responsibilidad, yung parang bang ministry talaga. Kasi maganda doon, mong bagay yan, regular attendees ka rin kasi talaga. Ayun lang, alam mo lang yun, member ka ng choir, tapos nagtuturo ka nga ng Sunday school. Pero iba kasi yung pagdating dito na talagang, ayoko naman sabihin na pinopersa ka para maging gano'n na, diba? Pero nasabi mo na eh. Nasabi ko na. Ayun, matagal, huwag na natin computing. Pero yun nga, so dun sa pagitan ng panahon na yun, dito, nung nandito ka at nung time na tinanggap mo, ano yung ginagawa mo nun sa church? From yung time na tinanggap mo ang Panginoon. Nag-school ka ba na? Ayun, syempre high school ako, then nag-i-school, yun, nagiging Sunday school teacher ka, regular choir Active member. ka rin. Active din naman ako. Active ka rin doon sa church, kaya lang hindi ikaw leader. Hindi ako leader. Hindi ko naman din sasabihin na Zimbabwe lang, di ba? Kasi active din naman ako sa mga activities ng church, lahat ng mga national na gawain, uma-attend kami. Kanya talaga pagka mga Yemili. Yun talaga, lahat ng activities. Syempre, pagka Di ka youth nagawa. ka, makikipag-join fellowship sa iba. Syempre, alam mo na yung mga ng mga kabataan noon, di ba? Ayan. Crush. Crush, di ba? Balikan natin si Jenny. Punta tayo kay Noemi. Okay, so si Noemi, lang, compared to Jenny, sa 10 taon. Pero 10 taon is 10 years is 10 years. So, ano naman yung iyong papaano mo naman nakilala ang Panginoon Jesus? So, sabi ko nga po kanina, ako yung isang Katoliko, tapos nakilala ko si Dave. Ba't mo sinabi? Nakilala ko po si Dave, siya po yung nag-invite sa akin sa DCF, sa church. Tapos, Sa DCF. oo. Tapos, yun, doon ako nagsimulang magsimba-simba. Pero Zimbabwe. Hindi, wala pang ministry kasi patuloy ko siyang... Dahil boyfriend mo lang si David. At saka parang, Sasama ka. parang, syempre, inaalam ko muna, ganito. Kaano-ano mo ba si Dave? Noon po. Ngayon. Baka hindi alam na nanonood eh. Ng mga nanonood. Siya po ang aking... Sa kasamaang pala. So mag-asawa kayo. Lapit na mag 10 years. Okay. So balik tayo. So noon sumasama-sama ka sa kanya. Dahil boyfriend mo siya. So sumasama ka sa church. Kasi, in-invite ko rin siya Oo. noon minsan sa Catholic Church eh. Pero sinabi ko actually, Doon yan. bigla tuloy ako naging guest Sabi sa'yo ko, Hindi, magkakasuhan nga lang tayo, di ba? Casual. pero kasi noon, yun nga na di sinasama-samahan ko siya, tuloy na pakwento pang love story. Talagang ganun. Sinasamahan ko siya sa St. Mary's. Sabi ko sa kanya that time, ito na yung last. Talagang, kasi kapag alam mo na at meron ka na talagang yung lalim nga, mahirap na yung makikita mo yung, ayoko naman magana pero syempre yung the way ng pananambahan, yung pagkakaiba, syempre, di ba? Tsaka sinabi ko rin sa sarili ko at nasabi ko rin sa kanya before actually, na isa man dapat, hindi ako magpapa, so, kailangan maganda. Okay. So, at dahil doon, ano nangyari? Dinibalayan ka niya. Di ba pa kasi nun eh? Umuwi siya ng Pilipinas noon kaya nagkahiwalay kami. Hindi pa ganun ako kalalim noon. Nang ibang bansa ako mula dito. So, nawala din po. Nagsisimba-simba ako ng siguro mga 1 year yon. Tapos, nung umuwi si Dave, nawala din ako dito sa DCF eh. Nung hindi ko alam kung ilang. Kasi yung purpose niya nagawa ko lang eh. Alam mo yun, yung Pero hindi pa ako ganun kalalim sa Panginoon noon.
Bumalik lang ako uli nung talagang si Inang nga, kinontak niya ako. And, Sino si Inang? ang aking Spiritual mentor. spiritual mother. Pero ang maganda doon lang kasi, Tapos nagtuloy-tuloy na po. si kapatid na Noemi, kahit naman noon pa, na bago siya maging member sa DCF, sa aming mga, yung syempre, usap-usapan, yung father niya yung nag-instill sa kanila. Faith. Kaya andun, kahit nasabihin natin na iba yung denomination niya before, tinitignan ko talaga siya, iba siya sa mga iba na nagsisimba doon. Talagang nakikita ko sa kanya. So, which is talagang magandang bagay. Ibig sabihin, talagang andun yung kanyang ano na rin kay God. Okay. Mm. Okay, so, nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, wala kayong relasyon. Kailangan daw malayo sa masama eh. Kaya daw muna. Di ba? Ah. Di ba? Nung nagkaroon kayong relasyon sa Panginoon, na tinanggap mo siya, Break talaga. kami. Break Oo. kami. So, wala kayong relasyon niya noon. Wala. Okay. Malinaw. Malinaw. Pero maganda naman ending, di ba? Maganda ba? Oo, dahil doon sa relasyon niya sa Panginoon, Bumalik. nabalik yung relasyon niya sa Panginoon. Totoo. Parehas kaming kinorek. Okay. So yun, si Noemi ay, kumbaga nung una, nai-invite sa DCF, tapos nawala, and then, Binalik. binalik. Siyempre, for divine, kumbaga, divine intervention yan. Divine intervention yan. We consider it divine intervention. Kasi, di ba, sino ba naman na magsasabi na of all the, naalala ko kasi nun, of all the, yung masipag akong mag-message sa kanya, pero hindi niya hindi niya inaano. Kaya nasa Pinas ako, di ko akalain talaga. Magre-reply siya nun, mga after ilang days. Pero this, Umiiwas talaga ako. Nandun yung hiya. yung pala naman, dahil mag-break kayo. Yan. Okay. Then, oo. And then, after, sa isang gabi, bigla siya sumagot sa Kumilos. Camila. So, you know that it's, Tapos nagtuloy-tuloy na po na rin ang Actually, yung time na yon din, rin yun, impression din ni Lord John nung gabi na yon sa akin to message her. Kasi, basta, sabi ni Lord, i-message mo si Noy, din message ko, and then, yon. After that, dire-diretso na yon. So, nung sumunod na, umattend ka yata, umattend na prayer meeting. And then, Kasama ko si Julie. so, yun. So, then, Ba't bit-bit ko yung kasama niya yung dala niyang kapatid. So, At in-accept least, niya. di ba? May bit-bit agad yung nabit-bit. So, ano yung difference ng nasa Panginoon, meron kayong relasyon sa Panginoon? What's the difference? And then do sa wala, yung ka lang, normal, yun? Casual lang. Oo. Casual na Siguro po nung Church hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, ay yung impulsive ako magdesisyon. Na parang wala akong iniisip na Tatlong beses na binrek eh. paiba-iba. Bilis. Tapos kung ano yung nararamdaman ko na tama, feeling ko na tama, yun ang sinusunod ko. Which is, yun talaga yung unang-unang inano ng Panginoon sa akin. Yung the way I talk, yung the way I think, yun talaga yung, nung nagsimula na akong magbasa ng banal na kasulatan, kahit yung aking pananalita, kinumbig ako ni Lord. Yung kasi madali sa akin yung... Hindi na siya nagbumura. Hindi ako nagmumura. Pero madali ako magsinungaling. Ano yung unang-unang nabago sa'yo? Nung tinanggap mo ang Panginoon, ano yung unang-unang? perspective po. Perspective talaga. Yung parang, kasi po kapag binabasa ko yung Bible, parang tumatagos siya sa puso na parang napapaisip ka. You know it's the Holy Spirit eh. Kasi hindi mo siya maintindihan at hindi siya tatagos sa puso mo kung talagang hindi siya sinasabi or hindi ka kinukonvict ng banal na spirito. And nasa kawikaan ako noon nung marami kasi mga verses din about words. Di po ba? At paulit-ulit ko po yung nababasa araw-araw. Sabi ko, yun,
ano po ako, syempre, inadmit ko sa Panginoon yung mga pagkakamali ko, then, unti-unti, binabago niya yung puso ko, inaayos niya yung puso ko. Pero unang-una talaga is yung pagsasalita ko. Kasi nga, madali sa akin magbitaw. Halimbawa, kapag madali sa akin magsinungaling, halimbawa, may nag-invite sa akin, ganito, ganyan, mag-oo ako, tapos kapag nandun na, parang Ayaw mo na. maggagawa ng yung mga ganon, Drawing pala. yung mga ganon na dapat pala ino-honor mo yung sinasabi mo, at saka yung pagdedesisyon. Ngayon, hindi naman sa takot magdesisyon, pero nandun talaga yung hindi ako agad-agad nagdesisyon. Tama na Talagang ang mga nandun decision yung niya. Ha? Sa tingin ko tama lang itong mga decision niya sa buhay. Like, yung pakasalan ka. Si Lord yun, si Lord. Kaya, Oh. thank you Lord. Sige, punta tayo kay Jenny. So, alin yung major changes o ano yung nabago doon sa mga ginagawa mo, sa mga or sa perspective mo? Alin yung nabago sa iyo mula nung from Malim. yung bata ka pa High doon school. doon sa tinanggap mo ang ating Panginoon? Ano nabago sa iyo? Siguro... Siguro wala naman. Same. Same. Sige, ano yung nabago sa iyo? Yun kasi, alam mo, di ba, lumaki ka nga, masasabi mo lumaki ka nga doon mula pagkabata. Never kong nabasa ang buong Biblia. So, Yun lang dito. Bible verse na Yun lang. pinapakabisado Sa sa'yo. mga teacher, yun lang. Pero never ko talagang, hindi talaga sumagi sa isipin ko na basahin yung buong Biblia at intindihin to ng gusto. Hindi ko talaga nagawa yun. So, dito din, ayun din, yung the way din siguro ng pagsasalita. Pero yung pagsasalita ko talaga na parang laging galit, hindi ko talaga mabago. Parang principle talaga yung dating. Oo, yung ano talaga na, ano lang siguro, yung sa mga binibitawan na salita. Okay. Masakit. Nagiging mas Nakikirse ka. Maingat. nagiging maingat. Oo, hindi yung dati kahit na malakas na yung boses ko, tapos matabil pa yung dila, di ba? Parang ano na yun. Yun, parang yun siya. Okay. Saka yung parang lahat naman kilala, halos lahat ako na bilang sensitive na tao. Napaka-sensitive kong tao. Sensitive ka Talaga ba? ba? Oo. Bakit di naman? Di ba? Sensitive ka Pero ba? dito talaga ako, How? How inalis come? talaga yun. Inalis Hindi talaga. ka siya pinakapal. So makapal na. Ako. Pinatiba yung damdamin ko. Yung Wow. alam mo yun, yung kahit na Pusang bato na ba yan? masasabi ko talagang napakalaking pagbabago. Kasi noon kahit kung konting ano lang talaga, yung may marinig ko na Hindi ka sa nataal akin. niya. Emotional ka. Hindi ka nataal. Nataal lang kasi sabi niya, pag mahal ka ni Emily, napaka-sensitive. Parang yun, parang yun masasabi kong naging proud ako na nawala yung pagiging sensitive ko. Yun. Ay, Totoo malalaman. Ano naman yung ginagawa nyo yung to strengthen your relationship sa ating Panginoon? Ano yung inyong nagawa nyo sa Sa araw-araw. sarili nyo, Oo. Para mas mapatibay yung relasyon nyo sa Panginoon. Yeah. Read your Bible and pray every day. And then, yun, aside nga po sa pagbabasa ng Biblia, tapos hindi lang basahin, intindihin to, di ba? Ngayon, naano naman natin yan sa J-group natin. Tapos, ayun nga, yung wag mong kakalimutan, wag kang matutulog na, hindi ka malang Nagising. makapag-pray, yung, oo. Kailangan may gising. Natutulog mo lang Kailangan, ayun, yung saka kahit na parang malagi namang may andiyan yung mga tukso di ba? Parang ilagay mo magpe-pray ka kaagad para hindi ka malapit doon. Okay. Hindi ka matukso. Lalayo. Ayun. Si Noims. Ano yung iyong ginagawa? Kasi kahit na anong relasyon, di ba? Kahit anong relasyon, Pundasyon. meron tayong mga ginagawa dyan, meron tayong mga effort para, di ba, mapatatag, mapalakas yung relasyon na yan. So, yung relasyon mo sa Panginoon, ano yung iyong nagawa? Nung pong una talaga yung nakapagpaano sa akin is yung discipleship.
Okay. Kumbaga talagang Oh, inopen niya winaiden niya yung Perspective. about the truth. Tapos, syempre, yung sabi nga ni Ate Jenny kanina, yung pagbabasa, napakalaking tulong nun para lumago tayo, Doon talaga ako, sabi ko nga kanina nakukonvict ako kapag binabasa ko yung Bible. Tsaka panalangin. Kasi ever since po na nag-start ako sa DCF, yun talaga yung parang naumpisahan natin. natin talaga. Wala ka nun. Wala ka pa daw nun. Naalala ko si Noemi nun. Nung isang, by the way, ano lang, makakwento ko lang. Nung isang Sunday school sa, unang, ewan ko kung pa ilang attend niya nun sa DCA. Na Sunday school, na pinag-ano ko siya mag-pray. At ako kasi yung Sunday school teacher. na ano ko siya kung pwede siya mag-pray. Opening. Ha? Hindi, opening niya, opening prayer or closing prayer, basta pinag-pray ko siya. Sabi niya, at tumanggi siya kasi hindi siya marunong mag-pray. Ngayon, papanalanginin mo siya. Di ba? Taos na taos saan, ano yan. Pastoral. Parang pang-pastoral prayer. Pero di ba, yun yung ginagawa nyo noon, ever since, nung tinanggap nyo Panginoon. Until now. Bisa sumesegue, no? Oo. Yung continuously inang punta ako sa'yo, sorry. merong pag ganon-ganon. Okay. Pero yung pinaka talaga is yung beginning. Yung talagang sobrang alap, ganyan. Until ngayon naman ganun pa rin, pero hindi na ganun ka Gumigising sa maaga, babasa. Kasi nga kapag ka nandyan na yung Yung kaaway na nasa tabi pa Nasa- kaaway eh. hello, kung nasa tabi mo paggising, magmulat ng mata mo, nandyan na yung malaking Kailangan challenge. ng maayos na perspektibo sa Oo, buhay. okay. Ayan na pala. Ayan. So, kung nung una, nung wala ka pa, talagang very ano siya. Very close. Eto na nga. So, Doon kasi nalalaman kung gaano sila katatag pag may challenges. totoo yan. And minsan talaga nilalagay ng Panginoon yung challenge na sa'yo. Minsan katabi ayaw mo niyang sa alisin pagtulog yung eh. challenge. Katabi, malapit na malapit sa challenge. Malakas na Para magdilim. matest. Oo. Ngayon eto. So, at nabanggit nyo na of course, nung una tayo naman, lahat naman ng mga mananampalataya na iyong naranasan yung first love, kumbaga, at ng Panginoong Jesus. Andun kakaalab, ganun kapursigido, ka-aggressive. Sigasig. Yan, sa iyong relasyon. Ngayon, nabanggit nyo rin nga na eto na. Naging wave. Kasi kaya ako tinanong kung hanggang ngayon ba, ganon, at some point in your lives, maaari na nagkaroon ng ganyan-ganyan. Okay. Rough road. Bukod sa nga na, eto na nga, isang malaking challenge kay Noemi, si Araw-araw. Jenny. Nakaranas ka ba ng mga challenges, na malalaking challenges sa iyong pananampalataya at sa iyong relasyon sa Panginoon, which caused you to, in some ways, Ma-shake. falter o maging wavy? Oo naman. Sige. Kailangan Yung i-check sinasabi ko. ko sa inyo eh. Lahat Hindi, tatanong ko nga lang, ano ba yung Yung pinakamatinding dagok ba, no? Na nangyari sa buhay ko is yung nagka-problema ako sa Saan? asawa ko. Okay. O, Na challenge parang, talaga yung asawa. ano, eh, diba? Oo nga eh. No? Mali na Problema nandito talaga ako. mga asawa eh. No? Tinuro pa ako. Okay. Na parang, hindi ko na-imagine mangyayari sa akin yun. Sa buong buhay ko na, parang alam mo yun, parang buong buhay mo naglingkod ka sa Panginoon. Okay. Tapos nangyaring ganung ano. Para sabi ko, Lord, ano, may mali po ba sa akin? Kasi, parang, Kaya pala tinabi mo yung tissue dyan. parang ano naman, hindi ko talaga ano yun. Sabi ko, pagka pinag-uusapan ito, hindi na ako iyak eh. Kung bakit nangyari sa akin yun?
hindi ko naman alam naman na ninyo, pero hindi ko na rin po detalyin. Tinanong ko si Lord, Mhm. bakit nangyari sa akin yun? Okay. At, Sumagot ba? hindi ko rin alam. Kung sumagot siya. Have you? Pero, tapos, nawala ako. Hindi sa mundo, okay. Oo. Kasi nawala siya. Hindi ka namin kausap ngayon. Hindi ako na-rapture. Baka na, pastor. Tumigil ako sa pagsimba. Okay. Hindi naman dahil sa nagre-rebelde ka or kung ano man to. Parang yun lang kasi yung nag-ano lang ako kasi bakit Lord, ba't binigay mo sa akin yung pagsubok na to na parang hindi ko makakaya. Kaya parang tumigil ako. Okay. Yun. Tumigil talaga ako sa Pero pagsimba. hindi ka ano ba yun? Parang kasi nagtatampo ka kay Lord, ano? Oo. Nag-backslide, Hindi man mga backslide. Hindi ko naman sabi nag-backslide. Alam mo yun, pag nagtampo ka sa isang Hindi ako sisimba. Isang Ayun, taon. Tatay mo. yung mga ganun. Nanay Isang taon, hindi ako sisimba isang taon. hindi mo kakausapin dahil tatampo ka dahil bakit ginawa ko naman yung Naging tapat. oo. Dahil nangyari yon nung nandito ka, 'di ba? Nandito ka na. So it 2019. means ano ka na? Leader ka na noon. So ano ka na mas Strong. mas malawak na ang iyong ministry and mas malalim na. So dapat, 'di ba? Pero nangyari 'yun sa iyo and ito yung bagay na hindi mo inaasahan. Yan sa ating mga kasi sa ating mga Walang nag-expect. oo, sa mga buhay pananampalataya kasi natin. Means yung akala natin Niyuyugyo po na, matibay ka ba talaga? Oo, yung akala natin matibay yung pala, pero may darating na. Okay. Ano nangyari? Gaano katagal ka gaano katagal ka nagtampo? Kasi this November 2019 it happened, tapos nag-pandemic, diba? Okay. So parang nag-pandemic. So nag-online kasi sa online hindi ako Talaga ba? Hindi ka Hindi ma-attend ako sa online? pero parang may lang din siguro nahimasmasa na ako. Mm-mm. Alam mo yun, madyan pa rin naman kasi yung mga kapatiran na nangungumusi sa akin. Noong time nandun din si Pastor Melvin, tinatawagan ako, pinagpe-pray ako. Iyon. Pero konti lang nakakalam ng di ba? Yung mga ka-J-group lang. Mga Ayun 101. sila, 101. Yun. Yung time na yun sa 101 kasi. Yung mga ka-J-group. Okay. So, yun. May mga kapatiran din naman na hindi nagsitigil na magkumusta. So, ayun. Parang yung nahimasmasa na ako. Paano ka nahimas-masa? Bigla ka na lang namulat isang May pagising mo sang may umaga? parang naghilamos. Oo. Paano? Ano yung, di ba? There must be something must have happened or baka merong bumulong sa'yo or what? Parang na lang, hindi ko rin, basta siguro hindi lang ako nagpapakita sa tao kasi parang andun yung nahihiya ako sa tao, di ba? Alam mo yun, yung gano'n. Bakit Pero ka nahiya? deep inside, nagpe-pray pa rin naman ako. Bakit ka nahiya? Sa Matanong ko kanya? lang. Saka, alam mo yun, yung makakakita kasi ko na, naiinis ako. Bakit ka nung naiinis? Naiinis ka din. Umalis ka kasi sa tabi niya. Naiinis tuloy siya sa'yo. Sabi ko sa'yo, magtabi kami. Para Yung mayong nakakakita ako. Kasi parang yung time na yun, nung kainitan nung nangyari sa akin, ang daming couple sa DCF, di ba? Makikita ko sila Dave, sila Kasi Norby, mga sila couples Juan, na sila yan. Alam mo yun, yung Mali yata talaga nandito ako sa ngayon yung kalooban ko na makakakita ng gano'n. Kaya I decided na talagang mag-shutdown muna ako sa ibang tao. Kasi bago pa lang, masakit. Oo, yun siguro. Pero, ayun, syempre, sabihin natin, mabait ka talaga si Lord kasi hindi niya pinabayaan pa rin. Pero, napakahirap na dinadas ko ng time na yun talagang hindi ako nakakatulog. Kahit na nagkakantayak na ako sa pagpe-pray, sabi ko talaga po, hindi niyo nadidigin yung mga pananangin ko.
Kasi natatakot ako baka mag-breakdown ako dito. Wala man lang ako dito kasama dito. Kaya ayun. Pero parang yun, one day lang nagising ako, parang okay na. Diba, nagising ka na? Oo. May wake up call. And, Of course, siyempre, patulong pa rin natin ng mga kapatiran dito na talagang nag-reach out sila para nagising ka na, it's about time. Tama na, enough. tama, enough na. Maganda kayo para dito. Okay. So, yon ang pinakamalaking challenge sa iyo sa iyong faith at sa iyong relationship sa Hanggang ngayon ba? Panginoon. Hindi naman na. Masasabi kong na siguro, okay na ako. Ibig sabihin, yun yung Ano naging, process? Di naman kasi ganun kasimple yun. well, Mali ata. Dapat. hindi talaga ganun kasimple yun. Pero syempre, palagi mo naman tinitingnan dyan kung paano yung, ang Panginoon ay sinusustain ka, kung paano yung makikita yung mga magagandang bagay dito sa mga, na to, sa mga pagsubok na to. And ang mahalaga doon ay, syempre, hindi siya, maaring nagpahinga siya ng konti, pero, Pahinga lang. oo, pero, Nagising eh. oo. Mahirap yun. Permanente kang namahinga. And nandun sa kanya yung, nandun pa rin sa kanya yung hope. Hope sa kung ano pa man, but the hope that lahat ng bagay ay maaayos and that all things will work together for good. Diba? Diba? Siyempre, ayaw na nating expound pa kung ano pa Oo. yung mga pangyayari sa Baka kanyang dito, buhay. kaya yung Just iyakan as- na yun eh. Yeah. Nagalit ko lang ng eh. Basta ang masasabi ko lang, nauunawaan ko siya. You feel me, Pastora? I feel you. Okay, basta tayo kayo na, okay? Kay Noemi. Kasi, di ba, ano yung malaking challenge na, okay, of course, bukod dun sa katabi mo, pagising mo sa umaga, talaga challenge ka Buti na. nga challenge, hindi curse eh. Hindi po siya challenge na na nagtampo ako kay Lord eh. Okay. Parang challenge po siya na lalo ko siyang nakilala sa buhay ko. Okay. Pwede ba yung ganun? Kasi that was COVID. Doon COVID na Ayo. marami, pero yung po is yung sa COVID na umpisa pa lang ng COVID, 2019 ba yun? Naki-join in tayo. Ako lang yung hindi na, siguro nagka-COVID din ako, hindi ko alam, malakas ang Actually antibodies sa'yo ko. galing talaga. Pero yung auntie ko, ako, tsaka yung dalawang mag-asawang kasama namin sa bahay, hindi kami nagka-COVID. Lahat sila nagka-COVID. Yung 2 taong anak ko, si Hindi ka Daniel. nga pala nagka-COVID. Yes no? po. Tama yung Nagka-David lang siya. Oo. Isingit talaga yung sarili. Isingit lang eh. Okay. Yun yung parang kasi yung paumpisa pa lang ng COVID noon eh. Yung parang nababalitaan mo yung mga namamatay, ganun sa iba't ibang Tapos may napapanood mo pa. Oo, Paano tapos sila nahirapang huminga. Oo, tapos hindi sila makuha nun ng mga facilities kasi nga sobrang puno. Tapos lockdown, yung mga ganun, bawal kang Lalabas. lumabas. So 2 Kimchi. weeks kami sa bahay lang kahit wala akong COVID, inaalagaan sila. Pero hindi po yun naging dahilan na magtanong o magtampo ako sa Panginoon, kundi parang mas lumalim yung faith ko sa Kanya. Kasi during those time, wala ka naman talaga matatakbuhan din. I mean, Kasi bawal lumabas eh. oo. wala kang kundi sila Lord lang eh. Doon ko po naranasan talaga yung first time na nag-fast ako ng walang kain, ng 3 araw. Talagang tinodo ko sa Panginoon yung pananalangin ko kasi hindi ko po alam kung anong gagawin ko eh. Tsaka yung So, anak namin, kumbaga sa amin, okay sa amin tanggap na matatanda na magkaroon. Ang mahirap nung nalaman namin pati si Daniel. Daniel. 2 taon siya nung nagpapa-breastfeed pa nun ako. Napayak din ako nun eh. Oo, mahirap din Pero po sa kasi kaluluwa lang. nasa kwarto sila, yung anak ko hindi ko mahawakan, yung mga ganong Tapos, malaking tulong po yun nga, sabi ni Ate Jenny, yung mga kapatiran na tumulong. Di niya ako mayakap. wala kaming food. Ang sinasabi lang sa amin nung
sa call center. Pakainin sila ng masustansyang pagkain, kapag may uminom ng ganito, ganyan. So, hindi po kami pwedeng lumabas ng building kasi nasa, po kami noon, Wasal, napakahigpit. Kasi government, siya. Pero, alam mo yun, nag-provide si God ng tutulong sa amin na, hello madam, kung nanonood ka dyan, siya po yung Ay, naging sa- runner namin na masipag talagang mo every talaga. now and then, nagtatanong siya kung anong kailangan namin. Tapos, Dahil matibay din na yung katawan nun eh. oh, Okay. yung mga ganon. So, Ang rhinoceros. nandun yung mga panalangin ng mga kapatiran, yung mga malaking tulong din po yung mga inaabot na financial yun. Kasi wala nga po kami Natigil na lang trabaho ngayon eh. nun eh. Oo, eh. So hindi siya talaga, hindi siya pangyayari na naka-shake or nang iyon. Hindi po. Para po mas nakilala ko siya kasi nung mga pagkakataong yun hindi ko po maintindihan eh. It's supernatural. It's supernatural na parang alam mo na kahit na stressful yung pangyayari sa buhay mo, yung sitwasyon mo sa buhay mo, binibigyan ka ng peace ni Lord na hindi naman po kami tumigil nun eh. Nang mag-prayer meeting, although online, tapos sumamba kahit sa online. Yung nagpapalakas din yung tao talagang every now and then tinatawagan ka, yun, tapos mini-message ka, yun. Yung mga nananalangin, malaking bagay po yun. Yung mga ganun po. Napakalamig. Napakalamig nga. Okay. Nilalamig ako dito. By the way, sa lahat ng ating mga Audience. mga nanonood online, pwede po kayong Mag-comment, magpadala mag-comment at financial magtanong kung meron tulong. kayong mga tanong sa ating sa Mag-flash ating po ng mga account number dito. guests. Yan ay pwede po kayong for your donation. Donation. Bigay kayo account to. Hindi. So, pwede po kayong magtanong at kung meron kayong mga gusto pang malaman sa kanila ay ayan. Yung pwede nyo lang sagutin ay sasagutin nila. Okay. Ano pa? Naano ko lang yung kasi alam ko isa sa naging challenge ni Noemi yung time na namatay nga si tatay. Hindi pa ako Christian. Oo. I mean, paano Nung hindi pa ako Christian. Oo. Paano ko ba alalayan? So, what's the difference? Okay. Kasi Nung pag-handle ng sitwasyon nung ikaw hindi pa nagtanong ako kay Christian. God. Nagtanong ako kay God noon. Kasi po yun bago po mamatay si tatay, I was 15 years old. Nagkasakit siya. Ng 1 year. At baon kami sa utang. Kasi siya lang yung nagtatrabaho. Ayan. Bakit niya po? Ayan, siya lang yung nagtatrabaho, tricycle driver. Mahina yung finances na namin. So, ang ginagawa ko sa pagtulong ko, talaga pong kapag pinag-uusapan yung tatay ko, naiiyak ako. Okay. Sorry. it's okay. Hindi, kasi alam niya siguro malaking parte ng yung tatay ko sa buhay ko na. Tapos, kasi inspirasyon ko siya eh. So, malaking naging utang namin. Nasangla yung pinundan ng tatay ko na titulo. Ano pa. So, yeah. Tapos bigla siyang kinuha ni Lord. Dami-dami naming utang. Tapos hindi pa ako graduate ng high school. So, hindi man lang ako wala akong magawa. Katoliko po ako noon. Nasa chapel kami. Talaga natatandaan ko pa yung lugar na yun. Tapos, nanalangin ako dun sa mga ribulto dun na So, sino naman dun sa mga rebulto sumagot sa'yo? Nagbigay ng food. Okay. So, umiiyak ako na, tinanong ko si Lord, sabi ko kay Lord, kinuha mo yung tatay ko. So, tulungan mo akong buhayin ng pamilya ko. Yun ang sabi ko sa Panginoon. At, ginawa naman ng Panginoon. Ginawa ng Panginoon. Hindi po ako nakapag-aral dahil doon kasi yung mga responsibilities ko na kailangan kong i-fulfill. Pero nandun yung provision ni Lord. Sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Hindi ko alam na makakapunta ako ng Dubai eh. At gagamitin niya yung auntie ko para makapunta ako dito. At parang mabalik ko sa nanay ko yung titulo na ipinundan ng tatay ko. Sa mga ganun. So, yung faithfulness ni Lord. Kasi nung nawala yung tatay ko,
wala naman ako pinagkakapitan, kundi si Lord talaga. Yung talagang, nandun talaga yung, naalala ko siya kapag, sabi ng tatay ko, kasi Katoliko ako nun eh. Pinaglilid niya ako sa panalangin ng, yung gano'n, yung rosary. So every night, gano'n, every night kahit tulog, antong na ako, inaano kami ng So gano'n yung kinalakhan ko. So, nung nawala yung tatay ko, talagang kumapit ako sa Panginoon. At tapos sabi pa, natatanda ko, sinasabi ng tatay ko sa akin, kapag nasa alanganing, sitwasyon ka, manalangin ka ng Ama namin 5, ganito. Ganon yung bibilangin mo. Talagang kapag dumadaan ako sa Satwa pa kami noon eh, sa mga skiskinita doon, talagang hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon, nananalangin ako ng ganon. Hanggang makarating ako sa bahay. So, bit ko yun, yung mga mga ganong reminder ng tatay ko. Although hindi po kami close ng tatay ko. Ngayon, sa mga alanganin sitwasyon, ano ang ginagawa mo? Nananalangin talaga sa Panginoon na kasi nakilala ko na siya eh. So, nandun na yung talagang binibuild na relationship ng Panginoon sa akin. So, talagang hindi na ako kahit nawala yung tatay ko, kahit kinuha niya yung tatay ko, siya talaga yung naging tatay ko. Si Fred, siya yung naging tatay mo. Ikaw, siya yung naging mo. si Freddy Cadora, from, yung dati hindi ka nakakilala, or hindi pa ganun yung relasyon mo, ay how did you handle yung mga, or meron ka ba naman ng mga naranasan ng mga, mabibigat na hindi sitwasyon. masyado yung time na yun, hindi siya mabibigat. Yung bang pag napapagalitan ka lang ng magulang mo, kasi alam mo naman kasi yung mga kabataan, di ba, hanggang gabi nag-prayer meeting, halos ayaw na magsiuwi. Tapos one time noon, may gawain ng church, outing, pag uwi ko, pauligba na ako. Nasampal talaga ako ng nanay ko. Alam mo ba yung ginawa ko, talaga may hawak na akong blade. Ang gagawin mo sa blade? Ano yun? May gagawin ako! Alam ko sa nanay. Alam niyo kasi yung okay, ang nanay ko kasi nun talagang kahit saan katamaan ng palo. Naranasan ko nun, tinamaan ako dito ng talagang Kaya ka ngayon sumarado nakasabi. Kaya lumabo ang mata. Pero, yun okay siya, na mo yung sakit, pero yung sampal, iba yung pakiramdam na sampalin ka. Pero tatay ko kasi never akong napalo, so ang nanay ko, talagang sobrang iyak ako noon. Tapos parang may hawak na ako ng blade na yan. Alam mo yung ganon. Gusto ko nang Laking pagsubok. Alam mo yung maliit na bagay lang. Yung pagkagaling mo sa gawain sa church naman. Oo, ganyan ka. Kasi Isa step down. Suicidal pala to. may suicidal Suicidal. pero ayun, parang pa rin naman, parang talagang binubusan din ako ng malamig na tubig na parang, ba't gagawin yan? Alam mo yung mga gano'n. Yun lang. Okay, so now I understand kung bakit eto nga yung pangyayari sa iyong buhay at sa inyong pamilya ay kumbaga yun ang nakapagpaano talaga sa iyo. Kasi yun talaga yung mabigat. Ngayon, punta tayo ngayon dito sa kasalukuyan. Yeah. How will you describe yung iyong relationship sa Panginoon sa ngayon? Sa ngayon, after ng iyong mga challenges or sabihin natin yung mga Nakalipas na challenge. pagsubok. Paano mo i-describe ngayon ang relasyon mo sa Panginoon? How will you rate it? Sabihin natin 1 to 10. 10 being the highest. Rate lang, walang rate. Wala na siya. Rate lang. There's more. Paliwanag. Isa-isa muna tanong. Sige. Sino una? Ako? Sige. Siguro sa yun ngayon, 9. Hindi pa masyadong perfect, no? 9. Nobody's perfect. Kailangan medyo may 9. Okay. Why? Walang kung galing. Nicole, napitanong ko pa yun. Why? Takot ka!
Kaya sinasabi ko sa inyo kanina eh. Hindi, pero okay. So, paano mo, i-describe mo yung relasyon mo sa kanya kung bakit Yung 9? nasabing- Bakit 9? Ah. Anong klaseng relasyon? Ayun, yun, di ba? Dahil nga sa matinding nangyari sa pagsubok o anumang nangyari sa akin na yun, parang ipinaano sa akin ng Panginoon na di naman kita bibigyan ng pagsubok na hindi mo makakaya. Although talagang medyo umano ko. Tapos alam mo yun, yung basta time kasi na yun, nung nawala ako, nung hindi naman nawala nga, nung medyo tumlay ako sa pagsisimba, para lang matakasan ko yung sakit na nararamdaman ko, bar dito, bar doon, alam mo yun. Siyempre, may mga ka-office mate ka na ganyan. Sinasabi ko sa inyo, kahit pandemic, laman kami talaga ng bar. Ayun, para at the end of the day, nandun pa rin naman ang problema. Okay yan, basta hindi behind bar. hindi siya mawawala. Parang ayun, parang pinaan lang sa akin ng Panginoon na kapit ka lang sa akin. Bakit kailangan mong i-ano yung sarili mo dito? Tapos, siyempre, pag sa bar, may mga inom na ganyan. Meron ba doon? Oo naman. Meron ba talaga ba? Tapos iyon, parang yung kanina lang po, yung ito, nabasa ko lang siya kanina, parang sa alam mo ba yung mga social media na to, parang yung iniisip mo ibinibigay sa'yo, inifidifid sa'yo. Sabi niya, never underestimate the power of prayer. Sabi niya ganun. Akala mo lang walang nangyayari, pero merong ginagawa si God. Yes. Yun po. Parang, ano yung ginagawa? Ano yung ginawa ng Panginoon Ayun, sa iyong ayun. Inano niya ako doon eh. Hinila ka pa. Inila niya ako pabalik. May mga ano talaga. Na parang ano, Huwag ka sa bar na yan dito. oo, dito ka, bumalik ka. Parang, ito nga yung pamilya mo, bakit ka, ano dyan, di ba? Kasi yung mga yan, pansamantalang ano Maghanap lang ka ng Sa ano. pagdating naman sa problema, Wala. hindi naman sila dadamay sa'yo eh, di ba? Oh, pare ko. Hindi naman sila dadamay. Totoo naman yun. Opo, ayan. Yan. Talagang pinaramdam talaga sa akin ng Panginoon na hindi naman, yun nga, yung power ng prayer. Yun, hindi naman niya pinabayaang tuluyan akong Mawala, maligaw. mapariwara, alam mo yun, magwalwal. mga salitaan eh, no? Imagine ba si nakakrap-top? Iniisip ko lang kasi yung kasing kanyang naging problema o yun ay ano yun bahagi pa rin yun ng kanyang ministry sa bahagi pa rin ng ministry mo sa buhay. Of course ang family natin ministry. What do you do about it, or do you do something about it, or ano yung, di ba? Naiintindihan mo ba yung aking gustong tanungin sa'yo? Because, syempre, family, that's family. That's sure yung iyong ano. So, meron ka bang ginagawa? To balance. About it. Not just to balance, pero para maging maayos, or ganun. Ayun. Basta continuous, prayer talaga. Pinagpe-pray ko kung ano ba talaga yung gusto niya mangyari. Kailangan bang maging okay ang lahat for the sake ng sa anak namin, di ba? Alam mo yun? Yung parang ano na lang, ngayon na lang ulit ako umiyak din sa mga tanong niyo. Parang, kasi, dapat talaga mag-sorry ka. Hindi, joke lang po. Para kasing, tinuruan ako ng Panginoon na ipatanggap sa akin yung nangyari sa buhay ko. Na ngayon kasi, syempre, andyan yung anak namin. Nag-uusap kami ng ano-ano lang. Normal. Yung kung ano yung nangyayari doon sa anak namin, naka-report siya agad. Kung ano yung nangyayari. Magpapapicture naman kayo ng magkasama, di ba? No, kasi Sa ano di ba, lang. ang sweet nga nun. sweet Sa ba? yung sa ano ba yun? Ano bang okasyon yun? Kasal ba yun? ni Sam. Kasal ni Sam. Di ba? Diba? Ay, gumaganon niya. Gusto ko Buti wala kang blend. Siyempre, lahat andun yung mga pastor, yung mga lahat, mga Ang hirap siguro. alam mo namang magpakaano ka doon, di ba? Pero hindi, but parang that time naman kasi is,
Last year lang naman yung ano na yun. Parang, ano na, medyo okay na ako nun. Nakakausap ko na siya kasi dati talaga, No hate. Naka-block talaga siya sa lahat. Huwag mo kasing binablock. Oh, binablock. No hate. No hate. Unfollow mo lang. Ayun, parang yun nga, sabi Diba? ko nga sa inyo, yun, talagang, napaka-powerful talaga ng prayer. Oo. Okay. Kasi hindi ko rin nga, dahil nga sa bigat nung dinanas ko, na sa sakit nung naramdaman ko, Ano kaya yung laman ng prayer na yan? ano ba gusto niyo marinig? Ano kaya yung laman ng Ano prayer, kasi diba? niyo marinig? Ano yung pinapanalangin mo sa Panginoon regarding dyan? Sabi ko, yung matuto akong magpatawad ng totoo. Yung Okay, sa so hindi puso pa ko. totoo ang pagpapatawad. Hindi, totoo na nga yun. Tapos, ano yung next step nun? Parang, may chance ba na parang gano'n? Alam mo yun, hindi mo naman hindi ka naman nagpiperiod di ba yan? Okay. Yun ang gusto mo rin, hindi pa sa Russell di ba? One more chance? Tayo na lang uli. Okay. Turo sa Yung asawa mo saya. Of course, syempre kapag ka naman ikaw, when you pray, and may ka na sa Panginoon, syempre, sabi ko nga kanina, ministry yun, family. You hope for the best naman. Yun, Oo. Kasi sino ba naman ang may gusto na, di ba, yung na ahead ka sa ministry yung family mo. tapos yung gano'n, yung hindi rin buo yung Diba? pamilya, parang Balance. ano naman. Yun. Pero syempre, yun nga, na ipanapaubay. Ang mainam doon, ang mabuti doon is yung ikaw nga, kaya kung gusto kong tinatanong ko sa'yo kung ano yung ginagawa mo. Are you doing something about it? Or wala. Or, Tapos na rin na siya magbara. walang period Ang naman. pahulas na. Walang period naman. Wala. Wala na raw. May period na. Si Naomi, tanungin natin yun, gaya ng tanong ko, yung tanong ko sa kanya. Yung, hindi, how will you describe yung relasyon sa Panginoon ngayon? Rate it 1 to 10. Siguro po, kasi si ate matagal-tagal na siguro po mga 8. Okay. Paano mo nasabi? Kasi meron akong personal relationship sa kanya. Okay. At syempre, yun po ay na kino-cultivate araw-araw. At sa 10 taon na nakilala ko, nakilala, sa 10 taon kong patuloy na kinikilala ng Panginoon, yun, marami siyang tinuturo sa akin. Bilang tao, bilang individual, bilang isang babae, bilang isang ina, bilang isang asawa, bilang isang kapatid, gano'n. Actually, marami po kaming pinagdaanan lately sa mga buhay namin, pero it is really confidential. Ayun, so hindi ko po siya ma-share ng kasi hindi ako yung first hand na So ako lang ay ang tawag doon? Hindi daw first hand, second hand. Hindi, anong tawag doon yung extra? Extra. Oo. Oo. Ano lang siya. Chihuahua. Meron. Mga ganyan. Okay. Prayer lang. Okay. Meron tayong tanong mula doon sa ating FB Live. From William. Shout out, William, kapatid na William. Ito si Password. Yan, popcorn. Ang ating popcorn. Sino yan? Sino yung ba yan? Sabi ko na eh. Nagawala ko ng popcorn. Talaga hindi matatapos ang Kinakabahan mo kasi. hindi matatapos ang gabing ito. At least alam ko siya yun. Alam nilang Kaya kasi si Noemi ba yan? Sinadaan lang namin sa tawa. Sorry ate. No worries. Ito si kapatid na William, avid natin yan eh. Fun ba? Follower ng Follower. ng ating podcast. Ang tanong, ano po ang best na maipapayo nyo
Naku, Sa salamin. mga bagong maganda kasi yung magsulat. Sa mga bagong mananampalataya na gaya ko, to be more devoted and dedicated. Saan? Siguro sa Panginoon ko. Ay, ano ba? Devoted and dedicated sa Panginoon ito. So, sino gusto mauna? Ano daw yung best na maipapayo nyo sa isang bagong mananampalataya? Mag-iwas sa bar. Nakagaya niya. Ano? Sige, sino gusto mauna? Nagtitinginan. Nagtitinginan. Siguro, para po sa akin, i-start mo nang i-build niya yung intimate relationship sa Panginoon. Okay. Yun yung basic. So, And syempre sa ano yun, sa prayer, Okay. sa pagbabasa ng Bible, yan talagang kung marami pa siyang time, single pa siya, 'di ba? Ganun. So Pero marami di na pa siya siyang ready time. Oh. Marami pa siyang time para mas makilala ang Panginoon through His words. At yun, more reading, more prayer. Saka yung pag-attend mga fellowship din po. na ano ko dun sa sinabi mo na single pa siya. So, kung married na, wala nang time. Mababawasan po Mahirapan kasi. na siya. Mababawasan Mababawasan. yung time. Napakahirap kung... Ako po, nag-ano pa rin ako. But you know that ang ating, kung gusto natin na mabuild ang relasyon natin sa Panginoon, hindi naman talaga yan kung ano yung time available sa'yo, kundi you have to find time. Time, yes. You have to find You time. have to take the time. Kasi, Then, ano man ang iyong, di ba, may asawa ka man o wala. So, you have to find time doon sa mga bagay na makakapagpa lago sa iyo, sa iyong relasyon. Si, Tama po. si Jen. Principal. Ako, bukod nga po doon sa sinabi ni Noemina doon sa, ayun, yung intimate relationship with God, constant prayer, tapos, yun talagang i-involve mo yung sarili mo doon sa mga gawain. Sa ministry. Okay. O yung parang konting kimot lang ay may ganun ako may ganun, alam mo yun, yung mga. Pero nakikita ko naman kay William is ini-involve naman niya yung sarili niya kasi lalo nga nito 'di ba yung sa Hakot Ministry na yan. Natutuwa nga ako kasi parang ano naman. Basta yung Galing kung ano si lang William. yung talagang iniatang sa ng mga katulad niya sa YA siya, 'di ba? Ayun, gawin niya lang tapos sa ushering ministry ipagpatuloy mo lang. Pero yung isang maiaano ko sa kanya talaga is kung may nakikita kang hindi maganda sa paligid mo, Sipahin mo. sa mga, o sa tingin mo, katitisuran niya, wag mong i-ano yun. Wag mong Focus lang kay Lord. Focus ka lang kay Focus Lord. kay Lord. Napakalaking ano kasi yun pag nagpa-apekto ka doon, una-una na, di ba? Dati ba nagpapa-apekto ka? Oo. Nagpapa-apekto ako. Aminado po ako doon. Parang hindi na niya nagpapa-apekto po ako pinag-isipan, doon. eh. oo. Kaya yun yung gusto ko i-ano sa kanya. Kasi, Tama. ano kasi talaga, mag-focus ka lang kay Lord. Hindi naman tayo sa tao naglilingkod sa Panginoon. Yun, huwag kang magpa-apekto sa mga taong nakapaligid sa'yo. Ano man yung marinig mo, ano man yung makita mo, or basta kahit ano pa siya. Okay. Yun po. So, wag ka daw magpapa-apekto sa mga bashers. Yes! And haters. Sa mga Yes, sinasabi ng haters. Saka and di ka bashers. naman nagsisimbag gawa na nila Yun yun. Building on the right foundation, which is yun ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. And build on it. Build on it. So, kinakailangan mong mag-effort talaga. You have, even itong, para rin lang ito yung love mo sa, sa yung romantic love. Na, you decide, you choose to love this person. Ganon din sa ating relasyon sa Panginoon. You decide, you choose to love God, then you have to exert effort para mapalalim yung relasyon na yun. O, diba? Love is not an emotion. It's a decision. Yes, it's a decision. And commitment. Yes. 'Di ba? So kung papaano siya mapapalalim yung relasyon mo, Panginoon, disiplina talaga 'yan. Mahirap. Spiritual disciplines, kailangan mo 'yan.
Kaya William, pakinggan mo to ha. mag-discipleship ka. Okay. Well, ano pa tanong mo sa kanila? Wala na may tanong. May tanong ba kayo sa isa't isa? Okay, baka may tanong kayo sa amin. Balik May ka rin tanong natin. kayo sa isa't isa? Meron kayong gustong malaman sa isa't isa? May tanong ka ba sa akin, ate? Do you question one another? Ano? Ito. Sige. Ikaw na Sige. may tatanong. O, dun sa, pero baka umiyak siya ulit. Okay lang yan. May tissue naman. Hindi ko kasi ma-imagine paano paano niyo po na-overcome yung, di ba, mag-asawa kayo ng ilang taon, tapos yung parang na-betray, yung betrayal na pakiramdam na, paano niyo po na na-overcome ba sa sarili niyo, yung ganun, kasi parang bilang babae, masakit talaga yun eh. Mga ganun Paano po ba? Paano niyo na-build yung sarili niyo ulit? Hindi ko rin alam, joke lang. Good question. Kasi, di ba? Oo. Tama ka naman doon. Talagang sobrang sakit, di ba? Tatanungin ka sa mo ba? Oo. Sobrang masakit talaga. Hindi, basta talaga, alam mo, siguro nga, kumilos na lang talaga po sa akin yung, kasi sabi ko nga po kanina, kahit naman po hindi ako nagsimba, pero hindi po ako May pundasyon na kasi. lumayo sa Panginoon. Kaya di siya Nandun pa rin naman po yung pagpipray ko sa Panginoon na ibangon niya ako sa kinaano ko na to, kinadaanan ko na to, kinasasadlakan ko na to. Saka siguro talagang may nagpe-pray din naman para sa akin. Tama. Diba? Nagpe-pray Parang ko. iyon, dun po ako parang na lang is, ayan na, umokay ako. Kasi talagang, kasi dati talagang konting kimot, iyak ako eh. Sobrang hirap talaga. Bitter Hirap. Ocampo. Oo talaga, ang hirap talagang tanggapin. Parang, not in your wildest imagination, talagang darating sa buhay mo yon, di ba? Parang, ayun talaga, napakabuti po ng Panginoon talaga na, inaan nyo na ako dito. Kasi talaga dapat ito tatandaan niya. Sa relasyon, sa ating, sa relasyon tao sa tao, walang forever. Iiwanan kahit mag-asawa, hindi kayo, may iiwan sa iyo. Di ba? Yan. Wala naman talaga, ibig ko sabihin, wala naman talaga sa relasyon sa tao, magkaibigan man yan, no? At dapat nating tanggapin yung katawan, wala naman talagang permanente. Maaaring mawala, may mauna. Di ba? Di ba? Maaari yan na mabalo ka sa buhay o sa patay. But, ang Panginoon, hindi, yan lang talaga ang forever. O yung alam mo yon, na hindi ka naman talaga iiwanan, kaya pagka may mawala man yung mga taong iyan, maiwanan ka, yun. 24/7. Oo, Panginoon lang ang iyong lalapitan. Ngayon, eto, meron kayong mga anak, di ba? May anak ka, may anak ka. Ako muna magtatanong sa kanya. May tanong ka pala. Sige. Sige. Sige, tanong ka pala. Nag-interrupt, no? Sorry. Sige, tanong mo siya. Bakit, ano yung naging ba't nagdesisyon kang pakasalan si Dave? Ano yung mo sa kanya? Hindi ata maganda. Hindi! Bakit? Tinanong ko po si Inang. Ano yung nakita mo sa kanya? Na para bang, syempre, yan eh. Bukod sa good looks minus mo na yan. Destiny. Okay, Hindi, pero kasi, yun nga, diba? kasi hindi ko siya wala akong, ano ba yun? Hindi ka naman nag-avoid foresight sa kanya. All about foresight ba? Hindi. Di ba? What Hindi, makes Hindi you... na, but second sight yun eh. Hindi talagang, it is the Lord. Okay. Na bumalik ako kay Dave at binalikan ko siya. Kasi, di ba, may mga past mistakes and na kailangan balikan. So, pinabalik ako ni Lord. At Tinambayan nung niya si yung Lord, mistakes niya. kaya alam ko it's Him Yeah, okay. na para sa akin. Kasi, kasi, sige na nga yan. Nakakaalam yan. Swerte mo, no? Hindi. Pasalamat nga lang sa akin. Siguro, napakabuti po ni
ni Lord kasi pati yun, talagang ginaid niya ako through Inang para yun. De, yung sagot ko lang doon, time na nasa Bakit Pinas tinatanong ka ba? Depends. Bakit ka nagde-depensa? Para lang kasi pinalangin ko rin siya. At yung sa prayers ko naman, di ako naging selfish. Sabi ko kay God that time, ihanap siya ng better half. So ayun, ako po nga talaga yung better half niya. Wow. Tsaka wala rin talagang Kaya ibig ko sabihin, malaking bagay talaga ang panalangin. Yes. Yung hindi selfish Yun na talaga. panalangin. Okay. Okay. Okay na kayo? Yes, pa. O, meron kayong mga anak, no? So, papaano nyo ibinabahagi sa inyong mga anak ang inyong pananampalataya o relasyon ninyo? Alam ko yung problema. Ayan na. Ikaw ulit yun, te. Ako muna. Ako ulit. So, ako pag nandun, pinipilit ko talagang kailangan sisimba siya. Kasi syempre, unang-una, from preschool, nasa Catholic school siya, alam mo yon yung ganun, hanggang Kasi nasa magpanggang ngayon pa naman, di ba? Yun, pero pagka yung hanggang maaari, nandun ako, Sino ba kasama niya sa laki? paglaki, yung daddy niya. Okay. Yung daddy niya. Parang sumaloob ko. Papakagat lang. May Parang galang. masama loob. Pero syempre, nang palaki talaga sa kanya is yung mother-in-law ko nga. Tapos yun, I make sure na pag nandun ako, kakasama ko siya sa pag-church. Tapos ayun, although talagang hindi ka siya patulad ko na laki ng Sunday school. Pero lagi ko rin naman siyang inaano na magpa-pray siya lagi, ganyan. Nagpa-plan ka na sa kanya. Nag-ano din ako sa kanya. Pero matigas ang ulo. Pakuluan. Matigas Matigas ang sa ulo, no? Ganyan naman yata mga bata ngayon. Mabait naman, pero alam mo, parang mga pasaway na baka bata Importante talaga. na kapag plan ka. Inaano ko naman sa kanya Salita. lagi yun. Basta lagi siyang magpe-pray. Ilan taon na yung anak mo? 20. May sasakyan na. Hanggang ngayon binabayaran. Si Naomi, paano mo binabahagi sa iyong anak? Siguro po, kasi meron kaming ni Daniel nung medyo baby pa siya, binabasahan ko siya ngayon kasi nagsawa na siya inang eh. Di ba, dami-dami niyang Bible, ngayon nagsawa na siya eh. So, siguro ini-involve po siya dito sa church, ini-involve ko siya, kahit hindi ganun, kahit mahirap, hindi naman mahirap, pero yung sumasakto lang kami, hindi kami nakakaipon. Ini-enroll ko siya sa Christian church, parang ganun, para ma-build yung foundation niya. Yung mga ganung simpleng bagay na iniisip ko para lumaki siyang, kasi Katoliko ako eh. Hindi ba magkaiba? So yung mga ganun po, kahit na madaling iuwi siya sa Pilipinas, hindi ako iuwi siya. Hanggat kaya, dito kami, at least isang pamilya kami, isang simbahan. Yung ganun po. Very good answer. Napakaganda. Kasi hindi mo maiiwasan sa Pilipinas na magkaroon ng Okay. question. So dito sa ito naman akong tanong ng tanong. Natutuwa kasi ako. Hirap na hirap na ako nakafocus. mag-isip, ha? Okay. Dito sa church. Since nabanggit natin kanina na kayo yung mga leaders nandito, no? Mga leaders kayo dito sa Dubai Christian Family. Okay. And as leaders, marami kayong mga ministry. Diba? Hindi naman. Marami Gusto lang. Para din nakitin kung Doon sa inyong mga ginagawa ngayon sa church o dito sa dito sa iglesia, sa church, sa inyong pagtupad sa inyong ministry, do you think or can you say that you are creating an impact yung buhay nyo ba? Impact. Impactful. Impactful. Doon sa ibang mga miyembro. Kasi leaders kayo eh. Doon sa mga miyembro na
paano Tingin mo do you, nakaka-influence siya. yan, oo. Influencer ba kayo? Hindi ko alam kung nakakaano. Hindi ko Parang kasi hirap alam, sagutin hirap kasi. yun eh. Ako pwede ko sa Noemi. Ako personally. Okay, Nagkakaroon papalitan. ka ng Sige, ngayon. Pero i-rephrase ko. Mahirap Mahirap, ano, parang kasi kung- assuming eh. Oo. I-rephrase ko. How do you want to impact the lives of yung Others. Hindi or to. how do you want kung baga pag umalis ka sa How do you want to be DCF remembered? Tama. para naman pag umalis ka sa Parang DCF yayaon. yun yung mga maiiwan o yung mga naandito Hmm. ay gusto mo ba Ako syempre personally, parang gusto ko naman may gano'n para bang nagkaroon ka ng, di mo masabing legacy, di ba? Alam mo yung parang may maganda kang maiiwang impact dito sa ano. naapektuhan mo yung Ano, buhay gusto kong mangyari yun, pero hindi ko alam kung how do you want nga paano hindi man sa parang anong Maging tapat ka sa ministry mo. Ganun. oo, nagiging tapat naman sa ministry. Yung pag naisip nun, si Ate Jenny. Ay, maingay yan eh. oh, di ba? How do you, Oo, di di ba? ba? Yung si Chen, Ay, parang- sa kay Jenny ako natutunan. Ayusin ka ng pagbibilang kasi si Ate Jenny. Matindi to eh. Di ba? Yung Mga ganun. paano, kung gusto mong maalala ng pang mga miyembro. Dahil kasi kung maalis na, nalilimutan na eh. Hmm. Oo. Hmm. Pwede ba sabihin ko, wag na lang? Kinaalalahan. Hindi, oo, wag na lang. Pinakalunahan. Hindi, syempre, sino ba naman ang gusto na walang gano'n na, wala na lang. Parang, syempre, gusto ko na yung parang may maiwan kang magandang alaala sa mga ano dito. Na makita nila na, ayun, yung bang gawin ko, yung kung ano yung ipapagawa sa akin, na, ano, Diba? Gusto ko maalala ko na ako yung isang Ate Jenny, mainhin. na hindi. masunurin na ako ay ganyan. Ako siguro Fashionista. iyakin. Di naman. Hindi naman. Okay. Pero siguro sa pagiging tawagin lang ako nitong laging principal eh, baka ma-remember na rin ako. Alam mo, saka, although hindi naman yung magandang mano na si Ate Jenny, lagi malakas ang boses, yung parang lagi galit. Hindi ba, di ba? Yung gusto mo Pero yung sa gusto ko aspeto yung, ng... sa aspeto ng yung magandang side, di ba? Yung positive. Ay, yung nakita talagang nila yung nakita ano ng nila na, pananampalataya, pananampalataya. sa Panginoon. Oo. Siyempre gusto ko yun. Ano gagawin ko, di ba? Ano? Ano? Ate, maging maganda kang ano sa kanila. Katulad nga nung tinanong mo ako sa Sunday School, di ba, nung ikaw nagtuturo. Maging maganda kang halimbawa doon sa mga nandito sa kanila. Sa mga taong nandito. Maganda naman ako. Basta yung ano nila na, si Ate Jenny, yung pala Maaga yung... yan. Maaga yan. Oo, di ba? Napaka magandang Galante yan. Di maganda maalala na si palagi yan. Lagi ko na maaga sa pagdating sa church, naabutan ko na yan, andyan na yan sa church. Para kasi pag nagsa-turnover ka ng ginagawa mo, meron silang nilook up. Na, ganito si dapat maayos natin to. Mga ganun, di ba? Ayun, yung gusto ko yung parang, di ba, katulad niya kasi sa finance, bilang sa isang din naman kasi yan, di ba? Yung parang bakita nila na, kasi si Ate Jenny, ang tagal naging niya, ng head ng finance, ganon-ganon, yung naging tapat siya sa niya. Yung makita nila sa akin. Susundan. Makita nila. Bilang paging tapat na Si Noemi. Katulad Same, din po same. sinabi Kasi nila, pareho tayo naman yung sa finance eh. maaalala ka na yun, faithful servant ng Panginoon. Di ba? Big Ikaw. word. Big word. Cheerful giver. Ikaw. How do you want? Parang pag naalala ko, parang di ko alam kung maganda may iwan ko dito. Puro kalokohan na. Ay, marami ka ng Yun yung siguro Oo. ministry mo, yung
kalokohan. Ganun. Meron bang ganun? Matabango kaya na ka. impact na ano. Impacto yan. Impacto. Impacto kayo. At sige, magtanong ka pa sa kanila ba? Actually, wala na akong isip na tanong eh. Kasi talagang natanong mo na eh. Di ba tayo sumagi sa yung time na ano? Di yun nga sa nangyari sa ano. Kasi napaisip lang ako kanina, sa mga ganong pangyayari ng buhay, parang kailangan pa bang ituloy yung ministry ko? Tapos andito yung ano na, bakit total wala rin naman nangyaring maganda sa akin, ba't pa ako nagbi-ministry? Dumating ka sa ganun. Oo. Tumating ako sa ganung Yung ayaw ka na neto mag ganun. Oo, kasi sa kabila nung Sa pagtapat na paglilingkod mo sa kanya, di ba? Bakit Oo. binigay mo sa yung problema sa akin na to? Di ba? Hmm. Dumating sa buhay ko yun. Okay. Iwanan natin yung iyong nakaraan na yon. Nandito ngayon. Hindi ba kayo nakakaramdam na nakapapagod dahil marami kayong ginagawa? Okay, sorry George. niyo. Hindi ba kayo nakakaramdam ng pagod? Yung na-warn Parang na- burnout. Burnout. Ako, laging sumasagi sa ano ko yan. Pero parang may palo agad ng Panginoon. Oo, totoo yun. May ano talaga siya Mga agad. pinapalo. Ay, hindi, alam mo naman. Reminder. Napaka-ano nito eh. May reminder talaga siya agad. Dali ka nare-remind. Pakipuso ko nito. Conviction. Seryoso Ano na ka ba? Side comment? Oo, O, seryoso okay. na ako Sorry, sumasagot sorry. dito eh. Yun, alam mo, parang iniisip mo pa lang na Lord, ano ba naman? Parang nakakaano na, di ba? Ayun pa naman yan, ano, pag dito pa naman pagka meron ka nagawa na isang bagay, dadagdagan, Ikaw na lahat. padagdagan, Ikaw na padagdagan, lahat. padagdagan. Parang may isang may pinag-inoohan ka, ayun na eh, no? Oo. Di ba? Parang, ayun, pagka yung, kahit nga ba sa isip mo pa lang sinasabi na, Lord, ano ba naman to? Paano mo naman ako? Meron agad siyang, ano, Okay. yun nga, palo agad, Inuusig. or, inano Inuusig ka ka niya. agad. Maiko-correct agad. Okay, so ano yung, ikaw, nakakaramdam ka ba ng gano'n? Burnout? Kapag po Kapag- ganun, nagpapahinga lang ako. So nakaka-experience ka. Oo po. Mm-mm. Kasi minsan, di ba, iniisip na lang natin na puro What do you do? trabaho eh. What do you do kapag ka nakaka-experience ka ng gano'n? I talk to Nararamdaman. others. Yung ba diba? Who is that? I message Always in of others. I talk to others. Yun. magme-message ng ina, pupunta po ako sa inyo. May Problema na naman ito si David. Yung mga gano'n. No? Okay. Siyempre nandun yung panalangin, pero I talk to others. Mas maganda. Oo. Pero hindi Sharing kahit kanino. for caring. Ako naman din, Kahit ganun. katulad nun, wala man akong ibang personal na katulad ikaw, may ano ka kasi Ako, di ba? ayaw mo kausapin. Sa prayer meeting namin. Diyan mo daw po siya kausapin. Baka may advice mo lang sa akin eh. Okay na. Joke lang, David. Ayun, sa ka-PM group ko. Eh, doon ako nag-o-open sa kanila. Okay. So meron kayong Trusted people. Oo. Circle of friends. So, ibig sabihin, yung mga pag nararamdaman nyo yung mga ganong bagay, ay you see to it na agad siya, ma-resolve pa agad. Yung, alam mo yun, minsan Mahirap kasi kasi. kapag yung inaalagaan yung ganon, Oo. na damdamin mo na ganon. Huwag mong tambay. Oo. Mm. At napapagod ako, nire-reinforce pa ng ibang Talaga. kung Justify may pa iba konti. pang kakausapin ka na tao na hindi Involved sa mga ganun. Mahirap. mas lalo pang may reinforce yung dami mo na gano'n, mas lalo kang Mapahawa ka ng blade. Oo. may tanong. Ano yun? Alam mo yung unang basa ko, alam ko from Vilma Santos. Ano na, from, Ate Maria shout out. Ate Marisa, ito kay misyonera. Marisa Santos. Ang tanong ko lang po, sabi nyo, kayo ay mga leader ng ating church. Paano nyo daw masasabi na isa kayong completed Christian and maka-encourage sa iba, lalo na sa mga bisita natin. O yan! Okay ito.
Ano kaya ibig sabihin ni ate nung completed? O, ganap na Kristiyano. Yan, siguro. Paano niyo masasabi na kayo isang ganap na Kristiyano at na makaka-encourage sa iba, lalo na sa mga bisita na dumarating sa church? Siguro po, aside from doon sa mga ina-assign na Kausap. di ba, kakausap ng Kakausap. 15 minutes, parang may time na kumustahin din sila. Parang ako po yung, kasi hindi rin ako pala kausap sa mga tao, lalo na hindi ko naman mga ka-close. Suplada ka? Hindi Pero parang yung time nun kay, kinusta ko talaga siya, parang mag-effort ka na, kumustahin sila, kung paano ka dito, gano'n. Katulad yung kay yung si Cheryl ba yun? Parang talagang nagbigay ako ng time para kumustahin siya, kasi di ba yun, siya. Parang ma-encourage din ba na, parang wala namang pakialam sa akin itong mga taga-church na to ba't ganun? Ba't parang parang lapitan mo sila. Isang tabi na sabi ko, kumusta or hug na ganyan, parang medyo makakaano sa kanila. So ngayon, alam mo na yung pangalan ng ng mga nagigibisita. Okay. Oo. Si Noemi. Paano po, di ba leaders kayo ng church? So bilang leaders na, siguro, ganito yung nais niyang tanungin. So bilang leader ng church, you're expected talaga na kayo, mature na mga Kristiyano. Malalim na mga Kristiyano. Ngayon, dahil doon, mayroong expectation din sa inyo na kayo din naman ang mangunguna para maka-encourage, di ba, ng mga bisita. So, yun, maka-encourage sa ibang miyembro at sa ibang mga bisita. Ano yung ginagawa nyo? Halimbawa, sa oras, unang-una sa oras. Kapag alam mo mag-aano ka, dapat maaga ka. Okay. So, How about daw importante sa mga yun. bisita? O sa mga bisita, siguro kapag may nakita kang, ako po, pinapractice ko yun. Yung kakamayin sila. Kakamayin sila na, kumusta na po kayo? Nice meeting you. Yung mga ganun, mga simpleng gesture na magbibigay ng paala, na parang magbibigay sa kanila ng, na welcome sila dito. Mga ganun po. Welcome to the family. Ayun. Okay. Kasi syempre, iwas ka ng mga bagay na Sa masamang bisyo. yung nakakapag-offend sa kanila or something. Yun. Ganun pa. At saka, since yun nga, siguro point din ng tanong na yan is bilang mga nangunguna or tagapanguna ng church o dito sa church, kumbaga hindi na sa inyo mag-a-adjust ang mga tao, di ba? Lalo na kung mga bisita. Dapat kayo yung... Dapat din na sinasabihan. Kayo yung pagkukusa. Yun yung talagang mga tunay na, sabi nga, malalim. Yan. Parang normal na yung talaga. Yan. Yun yung kanyang pinakang lifestyle niya bilang mga leader at bilang mga Minsan kahit yung kapag may makakasalubong ka dyan, elevator, sa labas ng building, Yun. doon pa lang malaking bagay na. Minsan sinabihan kasi na, sino yung kilala mo ba yan? Ngingitian sila, di pala magkakilala. I mean, yung mga simpleng which is maganda. May motto po ako din, Miss. Sa kasi, smile break. Smiles break the ice. So, kapag hiningit Ako rin, alam ko lang. Pag ipinukpok mo ganun, it breaks the ice. Pinukpok mo sa pader. Oo, pero kasi effective Pwede pala yun. So, ngayon, alam na natin. Pag may yelo dyan, ngingitian lang natin yan. Ngingiti din sa'yo. Ano yung ginagawa mo, Ika? Infectious kasi. Infection. Okay. So, at siguro rin, no? Ito rin ay ma-share ko lang din na ang bilang mga tunay at ganap na mga mananampalataya is hindi lang tayo naghihintay ng bisita. Di ba? Hindi lang tayo naghihintay ng bisita. Tayo ang magdadala ng bisita. Okay? And bahagi ng ministry syempre natin yung ibahagi yung relasyon ng meron tayo sa ating Panginoon.
Meron ka pa bang tanong? Wala na eh. Meron ba kayong Ay, gusto? meron daw maano siya. May shoutouts pa? ba tayo dyan? Meron pang Wala na tanong? Ika lang. Na- Piniprint lang namin yung mga tanong. Piniprint lang. Oo. Susunod kasi yung mga ano Naka-slide natin, na. kaso na, Ganun na. naka Susunod naka-Skype na tayo. babasahin na lang babasahin na lang natin na ganyan. Okay. And kamusta naman ang ano ngayon? Ang meron kayong mga dinidisciple? Apo. Meron kayong mga grupo? Si Ate Luisa po. Hello. Shout out. Shout out kay Ate Luisa. Nanonood po siya. Graduate na. Masteran na nga kami daw. O yan, kagayan yan. Tumanda na sa Kagayan J-Group. yan. Nakayari kayo ng ng J-Group. discipleship o IDJ. Na-complete nyo yung yung hanggang level 4. Diba? How did it improve and change your yung spiritual Pero maturity? ano naramdaman niyo? Parang ano yung una niyo naramdaman nakatapos kayo? Parang sumapat na ba natapos na kayo? Yehey, tula na kaming meeting or ano ba yan? Ayaw nga namin gumraduate. Pabagsak. Parehas kasi sila nauna si Noemi na makakana doon. Kasi minsan diba parang pagkatapos mo, ang nangyayari minsan, nagiging ano lang siya para lang matapos eh. Kaya nga ang tanong ko, how did it change? How did it improve yung buhay ninyo and your spiritual yung maturity or spiritual Journey. kalagayan nyo sa Panginoon. Kasi malalaman mo yon kung hindi nag-improve, hindi malamang. Di ba? Malamang. Ay, graduate lang. Oo. Di ba? Ayaw gumraduate Paano? eh, no? Si Noemi kaya kong sabihin kasi ako yung kanyang Maraming group leader. pagbabago ba yun? Diba, kanina lang, sabi ko lang, nung una, hindi marunong manalangin. Nung una, ayaw sa ministry. Di ba, nahihiya sa ministry. Oo, di ba? So, yung ganon. Pero, ikaw, yung hindi ko nakita, yung sa'yo, sa yung palagay. Sabi sa sarili mo lang. Sarili mo. Sarili Paano mo. nag-improve yung iyong nung makayari ka ng discipleship? Paano nag-improve? Siguro po, paano ba? Maraming Ano nabago niyan sa buhay mo? After mo makomplete yun. Hindi, syempre, wala na po kaming meeting every Sunday. Wala na nga, diba? Diba? Nabawasan yung aking, Wala na ako dito teacher. nabawasan yung aking Parang nandun ba kayo sa sitwasyon na ganito pala to? Parang Gusto ko na-pressure. pala yung maganda. Parang Parang gusto ko na-pressure. ituro o magturo pa ng mas madami. Ah. Mga ganon. Na ano nyo na? Naramdaman nyo ba yon? Yung urge Yung na kasiyahan. Yung, na After. ni Timothy, sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, yung urge, yung Kung anong tinuro. kung anong inyong itinuro ko sa iyo, kung ano inyong natutunan, ituro nyo rin naman sa iba. Naramdaman nyo ba yung urge na gano'n? O binibigyan lang kayo ng trabaho. Oh. Ano? Yun po, kapag naman binibigyan ng mga nag-aano naman. Pero yung Complain magkukusa ka ba, yun po yung simple ka. Yung sa sarili Yung nyo. pagnanais? Yung ano yun. Ng pagnanais ng puso Bunso. ninyo? Mm-mm. Di ba? Na maituro, O parang gusto nyo maibahagi lang, sa iba. kami na lang nandyan. Naibabahagi naman po. Yung, I mean, yung gospel. Yung lahat yung mo mga ganun. natututunan mo, Ah. maibahagi sa iba. Opo, pagkatapos kong mag-disciple, nakapag-lead na rin din po ako ng Sunday school. Nagagamit ko rin po naman yung mga natutunan ko. Oh, nakapag-lead na sa Sunday school na. Na-miss ko yun. Naging alak man, Bilis yung tinapos yun. Mabilis na tinapos. Hindi ko naabutan tuloy. paano Hindi ko kaya gawin dati yung mga ganun eh. Maraming Ako ganun. kasi, di ba, sabi ko nga sa inyo, parang 1 year, siya, last year pa ako ni Carmi. Tumanggi talaga ako. Tapos ito naman itong yun siguro yung masasabi kong naging malaking impact nung pagkatapos namin nung J group is yung tinanggap ko na yung
lapit ni Carmen na mag-Sunday school. Kasi talagang hindi na naman ako nakapagkakatulog doon. Basta para lang maano yun, is talagang humingi ako ng karunungan sa Panginoon. Kasi kung sa sarili ko lang talaga is ano. Pero alam mo, ang gandang ano kasi, nung experience, nung pagiging, yung inassign ni Carmen. Para bang, mas lalo kang naging, aralin mo lahat, di ba? Oo. Kasi maging ready ka sa magiging tanong sa'yo ng mga tao na ano. Kahit yung wala Effort doon. sa Effort talaga Oo. po. Kasi ang hirap magturo ng Sunday school, lalo sa adult, na hindi ka handa. Talagang kailangan aralin mo. At ipag-pray mo. Nabigyan ka ng karunungan, ng wisdom. Okay. Hinihingi naman talaga sa Panginoon yan. In Yeah, fact, apo. ang Huwag kang manangan sa sarili mo, dahil wala naman ako nun. yung teaching naman ay ano din yan. Ang pagtuturo, effective teaching is spiritual gift yan. So, hinihingi yan sa Panginoon na binibigay sa'yo. Kahit makita ng Panginoon yung pagnanais mo, then ibibigay niya yan sa'yo. May tanong dito from Jane. Parang kanina lang nandito Andito si siya, Jane. kumaway lang siya. How do you maintain Pang Miss intimacy? Universe yan. How do you maintain intimacy with God on a daily basis? Yun, on daily basis, ano yung ginagawa ninyo to maintain your intimacy with God? Hindi yung tuwing araw lang ng Simba. Ng simba. Kasi pag sabihin nyo sa intimacy, no, talagang, ako, mas maano ko siguro sa akin yan yung pagka yung nakakaranas ako ng medyo pagpalo ng Panginoon, di ba? On a daily basis daw. On a daily basis. Kasi daily syempre, basis. Daily oo, basis. may Ano yung time ginagawa kasi na- mo para ma-maintain mo yung magandang relasyon sa Panginoon? Yung intimate na relasyon sa Panginoon. Yung daily basis. Siguro po yung paano ko ba i-explain yun? Yung siguro patuloy ang pagsunod. Mhm. Okay. Kapag kinunbig ka ng Holy Spirit na parang minsan kasi nakakalimutan mo mag-invite, di ba? Halimbawa, every Sunday, ka ng Holy Spirit na mag-invite ka. Yun. Either susunod ka, di ba? Choice mo, susunod ka o hindi. Siguro yung sensitivity mo sa wisdom na binibigay sa'yo ng Panginoon through His Spirit. Siguro yung daily basis ganun. Kasi hindi naman araw-araw mainit tayo sa Lord di ba? Merong time na parang Lord, parang hindi kita maramdaman, parang hindi ako parang ganun po. Siguro po 'yun na hanggang ngayon talagang kinocultivate ko pa rin personally. Yun, suggestion ko sa inyo is to really spend Time. quiet Yun time. talaga, Spend yun talaga. time, quiet Yes. time. Priceless Totoo po devotion. 'yun. On a daily basis. And read your Bible, pray every day. Totoo yun. Totoo po. Kasi di totoo ba po kapag yun. sinabi niyang yung daily basis na to be intimate, alimbawa, sa mag-asawa o sa mag-jowa, Lagi mo kinakausap Oo, yan. totoo. You have to Kasi kung communicate. mawawalan kayo ng communication sa isa, di ba? Eh, di patay na. Yun. Ano na nangyari? Diba? Meron alas 12 na ng Pero meron pang po kasi umuwi, ganun. meron na okay nagpe-pray ka pero distracted ka. Mm-mm. Na Kaya nga, parang you have to spend quiet time. Talaga. Yun Iba yung, talaga. iba yung wala lang, nagpe-pray ka na. Hindi, yung talagang kayo lang. Panginoon. Na parang dyan sa harap mo. Ganon. Yun ang isang magandang dapat na ginagawa natin on a daily basis para, di ba? And of course, read your Bible to discern, to know the will of God on a daily Dagdag ko lang. basis. Kasi nabanggit ni Sis Noemi, yung time na kapag hindi mo nararamdaman si God, gano'n. Anong ginagawa? Nakakaranas pa ba kayo ng gano'n na parang hindi nyo nararamdaman si God sa buhay nyo? Or kung nakakaranas kayo ng gano'n, ano yung mga ginagawa nyo naman? Kasi di ba sabi nyo na dito kayo lumalim, na nandito na kayo sa ganyang stage. Pero dumarating pa ba kayo sa gano'n? Na parang, Sabi sa sarili ko, hindi ko nararamdaman si God. ako siguro para sa akin, nagki-kick in lang yung dominant character ko kapag ganun. So, God is learning, tinuturuan ako ng Panginoon na maging mapagpasensya na wait. Yun, parang ganun lang nararamdaman ko pag Kaya Pero ko anong nasabi ginagawa yung nyo
pag nakakaramdam kayo ng ganun? Hindi naman nga daw nakakaramdam ng ano, Sa ng principal. hindi mararamdaman si God. Hindi naman sa Hindi sa So, hindi wala nararamdaman. talaga. Nag-ano lang, oo, yun. Nagiging impatient ka lang na Oo. kapag may pinapanalangin ka. So wala nang ganun. continue lang. Oh, Oo, wait parang upon the lang Lord. yung, ganun. alam mo yun, no, parang minsan lalo sa finances. Alam mo yun? Hindi ko alam. Hindi wala. Parang, Lord, bakit puro ako? Alam mo yun, yung ganung ano, di ba? Pero, despite doon sa thinking mo na yon, hindi ka pa rin naman pinababayaan ng Panginoon. Totoo God yan. will provide pa rin naman talaga. Pero kasi lahat, aminin man natin o hindi, lahat tayo, yun ang ano natin. At napapagod tayo. Oo. Nagalit tuloy si Ay, sorry. Sabi sa iyo eh. Ayan, Hindi nagkaya naman kasi kasi. pagkatotoo. Okay, sige. Marami na tayo na pag-usapan. And kung siguro naman yung pinakamahalaga mga bagay ay naibahagi nyo sa ating mga manonood. Pagdating dun sa spiritual, dun sa inyong relationship sa ating Panginoon. Meron ba kayong gustong maaaring hindi namin na itanong, may gusto kayong sabihin sa ating mga manonood, nakasubaybay sa atin online, tungkol sa inyong inspirasyon, tungkol dun sa spiritual journey, sa inyong spiritual journey, and how God has been and still Still faithful is. sa atin, sa inyong mga buhay. Sino gusto mauna? May tinginan eh, no? Ako na ba? Iniisip ko pa yung sasabihin. Siguro sa akin po is kung ano man yung kahit anong kalagayan. Diba? Yung mga ganon. Kahit Sa ano man hirap, o ginhawa man. May pakanta pa, Musical di pala ba? ito ngayon. Diyos ay pasalamatan. Tapos yun, kahit man po siguro ano maging kalagayan natin sa buhay, ano man pong bigat ng pagsubok na dumating sa buhay natin, tandaan lang po natin na hindi naman po tayo pababayaan ng ating Panginoon. At saka wag po tayong magpapatalo sa nararamdaman po natin. Dahil sinungaling. Dahil kasi kung magpapatalo po tayo doon sa sakit ng nararamdaman natin, na parang sabihin natin na bakit ganito, tayo naman po kasi yung matatalo. Tayo rin naman po yung mahihirapan pag ganun po yung pinairal po natin. Lalo na po tayo sa buhay Kristiyano, huwag po nating hayaan na matalo tayo ng kaaway. Kapit lang besh. Kapit lang po tayo sa Panginoon. Alam naman natin hindi niya po tayo pababayaan. Okay, maraming salamat. Ating predikadora at finance chairman, Jenny Tuason. How about sino yun? Ako po siguro kung ano mang season ng buhay natin ngayon, ako po para sa akin na importante na alam natin or parang ina-acknowledge natin na bakit natin pinagdadaanan yon. Kasi merong mga bagay na pinagdadaanan natin hindi dahil sinusubok tayo kundi dahil minsan may tinuturo si Lord sa atin, minsan naman disiplina dahil or palo ng Panginoon. Importante na ina-acknowledge natin yon para alam natin kung paano tayo mag-response. Okay. Para sa akin po, iyon ang At saka, ako po naniniwala na, ano man yung season natin sa buhay na to, na pinagdadaanan at mahirap man, masakit man, masaya man, malungkot man, nothing is wasted. Kapag tayo nasa Panginoon. Kapag tayo tunay na nagtitiwala sa Panginoon. Kasi, nasa ganun ka mang sitwasyon, ibabalik ka ni Lord. I-redeem niya yan I-redeem ka niya, ipapakita niya ulit sa'yo na ito yung will ko para sa'yo, anak. Saan ka man pumunta, ano man pinagdaanan mo, masakit man yan. Kasi alam niyo po, na anak ko, sa dami ng mga nagdaan sa buhay ko, hindi naman ako pinabayaan ni Lord yung parang siya rin naman yung, ako lang nag-iipapa-stress sa sarili ko na nag-iisip ng nag-iisip pero na nag-iisip na
hindi naman kita pinapabayaan, anak. Yung mga ganon. So, mga simpleng mga ano ni Lord na nakikita ko yung pagkilos niya sa buhay ko, sa buhay ng mga tao sa paligid ko. Talaga pong napakapalad ko. Kasi, yung kapag nagre-reflect ako ng dati, nung kinwestiyon ko si God about sa tatay ko, hindi niya ako pinabayaan hanggang ngayon. And I can see that through you guys. Ituturo ka sana, gumaling. Binigyan niya ako ng asawa. Kinuha. Binigyan, niya. binigyan niya ako ng asawa na Kristiyano. Na thankful ako kasi bago ko siya nakilala, ginamit niya si Inang upang makilala ko siya, ma-develop yung Salamat kayo. ma-develop muna yung Nakapalit ako ng intimacy ko picture. sa kanya. Kasi kung wala yung intimacy sa Panginoon namin, yung relationship, not even the intimacy kasi later on yun pero yung pagkakakilanlan sa Lord, wala ako ngayon dito. Siguro nandun ako sa labas. Pero dahil mabuti si Lord, yung faithfulness ni Lord, siguro yun din yung mga panalangin ng tatay ko dati. Na thankful ako kasi kahit paano, hindi man straight, pero yung faith ko na i-share ko sa pamilya ko. Yung from the beginning, nandun yung desire ko na i-share yung naranasan kong pag-ibig sa Panginoon sa iba. Unang-una sa pamilya ko. Yung mga kapatid ko, yung nanay ko, which is pinagpapasalamat ko sa Lord. And I will not, hindi ko kine-credit yun dahil kanino pa man. But nakita ko yung Panginoon na kumilos sa bawat isa na tao na i-connect niya sa akin in this journey. And still, nagpapatuloy. At magpapatuloy. Ayun po. Dahil dyan, meron daw dinededicate na kanta sa iyo si Lord. Uy. Winter, spring, summer, or fall. All you have to do is call. And I'll be there. Ay, ikaw ang shout out doon sa ating mga friends na nanonood. Kasama natin, sinamahan tayo sa ating pag-usapan, conversation. Chikahan ngayong gabi. Siyempre, maraming salamat muna sa pag-antabay. Shout out po, JC Leonor, Jay Herrera, Grace Maravilla, Min Cabilin, Pastora Vanji, si Kuya Oliver. Kuya Oliver, we miss you. Carmigan, Richard Dagami, Marisa Santos, si Jake Limbo, si Jane Therese, na kanina nandito, si Sister Rachel Castro, Na kanina'y nandito din. Yes. Si Gracie Atienza, Aaron Jan Antipoda, napakasosyal na Antipoda. Antipolo, artistahin. Ito na tayo sa BGC. Si Luisa Banayat, si Lara Quinto, si William, Mandela. si Ate Rhea Sanchez, siyempre, si Kayvan, at si Kuya Kim Villanosa, si Sister Ange Manahan, si Nico Alfonso, wow, at saka si Chef Aisha, baka naman. Yan, magandang Sponsor gabi po. din. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa gabi ito at pananatili kung kayo hanggang ngayon ay nandyan pa. Marami kayo Yan, natutunan. salamat sa hindi nyo pagbitaw sa ating pong podcast ngayong gabi. Maraming salamat sa ating mga Nagagandahan, yes. yes, mga nagagandahan. Ageless Yes. and At- timeless. Ageless and timeless faces of DCF. Yan, maraming salamat po sa inyo at doon sa lahat ng mga ibinahagi ninyo na para sa ating mga manonood. Bahagi ng inyong buhay, paglalakbay sa inyong buhay Spiritual. Kristiyano at buhay spiritual. Salamat sa inyo sa inyong pagbabahagi niyan. At nawa ay ating mga manonood ay maraming natutunan. I'm sure marami naman silang napulot na aral sa inyong mga ibinahagi sa amin. Ayan. Maraming salamat po. Take it away. Kaya tatandaan natin,
always remember. Ano? Kabisado niyo ba? Hindi. Never lose hope. And ano? Always, Oh, ito, pati siya, hindi na rin niya yan. never forget. Always remember, never lose hope. Ano pa? Never give up. Because your greatest challenges today now are could be your next breakthrough. breakthrough.